in the investigation of the Special Investigation Task Group and maybe in the fact-finding na ginagawa ng NAFOCOM at pag-iisay namin ito, definitely may stories na mas bababa. Apat na senior officers ng Philippine National Police na nagsumite ng courtesy resignation, ipinatatanggal sa serbisyo ng 5-man advisory group. I think that that has given us the very attractive opportunity to continue to strengthen the relations between the two countries in the context of all of the difficulties and complexities, the rising tensions in our region and the world. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nababahala na sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Magpipresent yung mga traffic heads ng 5 syudad na aking binanggit para ibigay yung feedback nila dito sa single ticketing system. 2 sa 7 lungsod sa NCR hindi nakasama sa pilot implementation ng single ticketing system. What we intimated to them earlier is that timely communication to all the passengers so that the passengers will know their new flight assignments in flight time so that they will not be confused when they go to the airport. Nasa 130 flights at 20,000 pasahero posibleng maapektuhan ng airspace shutdown sa May 17. Mga airline company naghahanda na ng plano. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang security cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ng Pangulo sa pakipagpulong kay US Vice President Kamala Harris sa Washington, D.C. Samantala, ilang US companies rin ang nangako ng pamumuhunan sa Pilipinas. Mula sa Washington, D.C., ito ang balita ni Nel Maribohok, live. Nel, ano-ano pa ang mga mahalagang natalakay ni Pangulong Marcos at US Vice President Harris? Yes, Jun, isa nga sa mga alalahanin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Kaya ang pagpunta niya dito sa Estados Unidos ay oportunidad para sa kanya upang mapalakas ang kooperasyon at alyansa ng dalawang bansa. Sa pagharap ng Pangulo kay US Vice President Kamala Harris, binigyan diin nito ang pangangailangan na ipagpatuloy ang security cooperation ng dalawang bansa dahil na rin sa patuloy na tensyon sa rehiyon, partikular sa South China Sea at ibang panig ng mundo. Ayon kay PBBM, ito ang isa sa malaking issue na kinakaharap ng bansa hanggang sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. I think that that has given us the very attractive opportunity to continue to strengthen the relations between the two countries in the context of all of the difficulties and complexities, the rising tensions in our region and the world. Nangako naman ng US Vice President ng patuloy na suporta lalo na sa usapin sa South China Sea. And on the issue of security, of course, the work that our countries are doing together as it relates to the South China Sea, as it relates to what we must do in terms of continuing to work together through our Coast Guard. Interesado naman si Pangulong Marcos sa inilatag sa kanyang cutting-edge micronuclear fuel technology na pinaniniwala ang sasagot sa problema sa supply ng kuryente sa bansa. Sa pakikipagpulong niya sa Ultra-Safe Nuclear Corporation, nagpahayag ng interes ang kumpanya na dalhin sa Pilipinas ang clean at reliable nuclear energy. Paliwanag ng kumpanya, gumagamit sila ng tinatawag na Micro-Modular Reactor Energy System na isang 4th generation nuclear energy system na ligtas at cost-effective electricity sa mga user. Interesado ring mamuhunan sa bansa ang Maxion, isang solar firm para sa solar energy. Inaasahan na makakalikha naman ito ng 3,000 trabaho. Ayon sa kumpanya, nakapag-operate na sila sa Pilipinas noong 2003 sa iba't ibang industriya.
Mag-i-invest naman ang healthcare services na optum ng 800 million pesos sa medical business process outsourcing na lilikha ng 1,500 na trabaho. Welcome naman kay Pangulong Marcos ang gagawing pamumuhunan na ito ng kumpanya. Nakipagpulong rin si PBBM sa vaccine maker na Moderna kung saan sinabi ng mga opisyal nito ang planong magtayo ng pasilidad o isang shared service facility sa Pilipinas. Seserbisyuhan ng pasilidad na ito ang buong Asia Pacific region. Ang Moderna ay kabilang sa nag-pioneer sa produksyon ng COVID-19 vaccine. June, ngayong Miyerkules ng umaga dito sa Washington, D.C. ay nakatakda na pumunta si Pangulong Marcos sa Pentagon para sa full honors ceremony. Nasaan din makipagpulong siya sa ilang mga U.S. defense official. Pagkatapos nito ay may ilang pang mga nakaline up na mga pagpupulong ang Pangulo sa ilang mga U.S. companies and investors dito sa U.S. Yan muna ang ating update. Balik sa inyo. Nel, sinabi ni Pangulong Marcos kanina sa kanyang pakipag-usap kay US Vice President Harris na natural sa pagkakaibigan ang dumaan sa maraming cycle. At ngayon nga daw sinasabi ng Pangulo na upside ang cycle ngayon ng Pilipinas at ng Amerika. Ibig bang sabihin nito, Nel, na mas kikiling ngayon, kasi positive ang response, di ba parang ganon, mas kikiling ba ngayon ang Pilipinas sa Amerika kaysa sa China? Hindi natin masasabi pa yan, Jun, kasi ang foreign policy pa rin ng Marcos administration ay friends to all and walang may tuturing na kalaban na anumang mga bansa. So itong bahagi ng pakikipagpulong ng Pangulo sa US official, pagpunta niya dito sa Estados Unidos, ay bahagi pa rin ng pulisiya ng Marcos administration dahil sinasabi nga nila na matagal ng alyansa ng Pilipinas ang Amerika. Kaya ito ay normal na proseso lamang. Pagtingin doon sa matagal ng kooperasyon ng dalawang bansa dahil meron nga tayong Mutual Defense Treaty sa Amerika na talagang sinasabi nga ng mga eksperto ay unique. Kaya itong pagpunta ng Pangulo dito ay hindi natin pa masasabi na pagkiling na sa Amerika. At ito ay isinasantabi na yung ibang mga bansa. Dahil lang sinasabi nga niya lagi kapag kami ay ini-interview namin ng Pangulo, ay sinasabi niya na lahat naman ay ng mga bansa ay pinupuntahan natin upang makahanap tayo ng mga oportunidad, mga mamumuhunan para sa kapakinabangan ng Pilipinas dun. Dahil nangangahulugan din ba ito na mas dadalas ang pagkikita ng dalawang opisyal nito ni Pangulong Marcos at ni US Vice President Harris? Kasi sinasabi nga ni Pangulong Marcos kanina, si Vice President Harris ang nag-set ng ground para makapag-usap ngayon at makadalaw sa Amerika si Pangulong Marcos at makausap na si President Joe Biden. Tama. May posibilidad yun na talagang magkaroon pa ng mga series of meetings ang Pangulo dito sa mga opisyal dito sa Estados Unidos. Pero sa ngayon ay wala pa tayong mga masasabi pang official schedule. Ang isa sa mga schedule pa lamang na nakikita natin, Jun, yung mangyayaring APEC Summit na magaganap din dito sa Washington sa Nobyembre. At may posibilidad na magkita muli yung mga matataas na official dito, ang US President and Vice President ay makipagpulong sa sidelines ng APEC Summit. Kasi ang APEC Summit, dyan din yung pagkakataon na nagkakaroon ng mga bilateral meetings yung mga leader ng bansa. Nabangitin ba sa meeting nila kanina yung parang muling ipinapaalala itong Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika doon sa kanilang pagpupulong? Apparently, Jun, ay yung essence ng mga statement nila, lalo na ni VP Kamala Harris, ay may ganung indikasyon na about yun doon sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. At kung matatandaan natin, nung pumunta si VP Harris dito sa Pilipinas dyan, ay nabanggit niya itong ukol dito sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. June. Alright, Nel, maraming salamat. Nel Maribuhok, nag-uulat ng live mula sa Washington, D.C. Samantala, iginiit ng tagapagsalita ng Task Force West Philippine Sea na ang China ang pasimuno ng tensyon sa WPS at matagal ng estilo ng China ang gitgitin ang mga barko ng Pilipinas. Nagpasalamat naman ang Philippine Coast Guard sa suporta ng ibang bansa
sa ginagawa nilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. So I think it is not correct to say that we are the one who provoked the China Coast Guard. It is actually their vessels who are provoking our vessels. Mga barko ng China ang pasimuno sa gulo at tensyon sa West Philippine Sea. Giit ni Commodore J. Tariela na tagapagsalita ng Task Force West Philippine Sea. Matagal ng estilo ng Chinese Coast Guard na gitgiti ng mga barko ng Philippine Coast Guard. Kaya't may mga insidente ng muntik ng magkabanggaan ang mga barko ng China at Pilipinas. Pati ang mga mangingisdang Pilipino aniya ay nakararanas din ng ganitong intimidasyon. Well, una sa lahat, let me first clarify. Ang sinasabi natin na tumataas sa tension sa West Philippine Sea, this is not something new. Ito ay nangyayari na sa mga nakaraang taon. Itong pangharas ng China Coast Guard sa mga Philippine Coast Guard vessels at sa ating mga Pilipino mangingisda. Ayon pa kay Commodore Tariela, halos araw-araw ay ganito naman ang sitwasyon sa West Philippine Sea at maaaring ngayon lang nabibigyan ng pansin ng mas nakararami. The only reason na nalalaman natin ito sa publiko, it's because of the intention of the national government to be transparent as to what is happening in the West Philippine Sea. So, it is also the reason kung bakit nalalaman ito ng international community dahil pinapublicize natin. Nagpapasalamat naman ang PCG sa suporta at simpatya sa Pilipinas ng iba't ibang bansa sa ginagawang panghaharas na ito ng China. Una nang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ang Estados Unidos, Australia, Canada at United Kingdom. Ang Philippine Coast Guard din po ay ikinatutuwa na ang ginagawa nating pagpapatrol dito sa West Philippine Sea ay nakakakuha ng suporta sa ating mga bansa katulad ng Estados Unidos at ng Australia para sa ipahayag nila ang kanilang suporta sa Pilipinas. Ayon sa PCG, hanggang ngayon ay patuloy na nakahimpil sa Ayungin Shoal ang Chinese vessel na may bow number na 5201 at 4202. Nananatiling nasa mahigit 100 pa rin ang bilang ng mga Chinese Maritime Militia sa Julian Pilifi Reef. Ayon sa PCG, hindi sila magpapasindak at magpapatuloy ang kanilang ginagawang routine patrol sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inirekomenda ng 5-man advisory group na tanggapin ang courtesy resignation ng 4 na senior officers ng Philippine National Police. Ito'y may kaugnayan sa ginawang investigasyon sa pagkakasangkot ng ilang opisyal at tauhan ng PNP sa iligal na droga. Ito ang balita ni Lea Ilagan. In the investigation of the Special Investigation Task Group, and maybe in the fact-finding na ginagawa ng NAPOLCOM at pag-iisa namin ito, definitely may mas bababa. Kinumpirma ni dating Philippine National Police Chief, Police General Rodolfo Osorin Jr. na 2 general at 2 colonel ang kasama sa inirekomenda nila sa National Police Commission na tanggapin ang isinumiteng courtesy resignation. Sa mensahe ni retired PNP Chief General Azurin sa UNTV, sinabi nito na umaasa sila na ipagpapatuloy ng bagong Chief PNP ang kanilang nasimulang hakbang upang malinis ang hanay ng pambansang pulisya. Ang 4 na opisyal ay kasama sa 36 na inirekomendang isailalim sa masusing investigasyon ng NAPOLCOM dahil sa umunoy pagkakasangkot sa iligal na droga. Maliban sa rekomendasyon na tanggapin ang resignation, inirekomenda din ng 5-man advisory group na sampahan ang kasong administratibo ang mga ito. Gayunman, tumanggi munang magbigay ng komentaryo si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa issue dahil ayaw nitong pangunahan ang magiging resulta ng investigasyon ng NAPOLCOM. Gaya ng sinabi ko kanina, there will be a joint press conference with the NAPOLCOM and SRT, and I don't want to connect take numbers there.
Siniguro naman itong sasampahan ng kaso ang mga pulis na sangkot sa nakumpiskang 990 kilos ng shabu. I'm giving the assurance that all those personnel who are involved in this fiasco will be properly charged, appropriately charged, and administratively and criminally. At pipilitin natin na sila po ay matatanggap sa service. Si NAPOLCOM Chairman at Interior ang Local Government Secretary Benhar Abalos tumanggi ring magbigay ng pahayag at pangalanan ang 4 na senior officers. Ngunit sinabing hindi na magtatagal at i-announce na nila ang resulta ng investigasyon ng NAPOLCOM. Just give us about probably 2 days so that all legalities ma-cover namin dito. We just want that when we make a statement, talagang airtight ang lahat na ito. Ang rekomendasyon ng 5-man advisory group ay hindi pa pinal. Maaari pa itong mabago base sa gagawing pagsusuri at investigasyon ng National Police Commission. Ano man ang maging findings ng NAPOLCOM, isusumite ito sa Pangulo, kaya't ang Pangulo ang may pinal na desisyon kung ano ang magiging kapalaran ng mga pulis na inirekomendang tanggapin ang resignation. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng petition for bail ang 5 akusado sa pagkamatay ng Adamson student na si John Matthew Salilig. Ito ang inihayag ng prosecution panel ng Department of Justice matapos ang pre-trial sa kaso sa Biñan Regional Trial Court Branch 155 kaninang umaga. Itinakda ng korte ang unang pagdinig sa bail petition sa darating na May 17. 7 miyembro ng Tau Gamma Phi ang naharap sa kasong paglabag sa anti-hazing law dahil sa pagkamatay sa hazing incident ng neophyte na si Salilig. Libo-libong pasahero ang posibleng maapektuhan sa gagawing pagsasara ng himpapawid ng Pilipinas sa May 17. Wala namang nakikitang problema ang pamunuan ng Manila International Airport Authority sa gitna ng palit liderato. Ito ang balita ni Harleen Delgado. We are working with all the airlines that are operating here in Manila so that we can ensure that all of the passengers are advised in a timely manner. Pinulong ng Manila International Airport Authority o MIAA ngayong araw ang lahat ng airline companies at airport operators sa buong Pilipinas bilang paghahanda sa gagawing airspace shutdown sa May 17. Ayon sa MIAA, tinatayang nasa 130 flights at 20,000 pasahero ang posibleng maapektuhan nito at karamihan dito ay domestic flights. Dedepende naman ang flight adjustment sa plano ng airline companies gaya ng pag-consolidate ng flights. What we intimated to them earlier is that timely communication to all the passengers so that the passengers will know their new flight assignments and flight times so that they will not be confused when they go to the airport. Ayon naman sa CAAP, posibleng mas maagang maibabalik sa normal ang operasyon sakaling mabilis na matapos ang maintenance work. Actually, sobra na yung 6 baka mapaaga. Nagbigay lang kami ng allowance just in case na magkaroon ng other issues within the time frame. Kasi mahirap na ma-exactohin mo dahil pag may issues pa, tatamaan yung flights. Mas malaking problema. Kumpiyansa ang CAAP na pagtapos ng maintenance sa May 17, hindi na mauulit ang nangyari noong January 1. Bumalik na rin kasi ang original maintenance provider na Thales Group kaya agad makapagpo-provide ng spare parts sakaling bumigay ang mga equipment. Ilang taong walang service provider ang CNS ATM system ng CAAP matapos magkaproblema sa kontrata ang Duterte administration. Sa pagdinig sa Senado noong Enero kaugnay ng aberya sa NAIA, isiniwalat ni dating DOTR Secretary Arthur Tugade na hindi nila binayaran ang hindi na-settle na claim sa maintenance provider na aabot sa halos 1 bilyong piso dahil kulang umano ang mga dokumento. During that time, ayun na nga, hindi naman natin expect na parehong magbibigay yung said equipment But this time, dalawa na palagi kaya medyo competent kami, wala nang magiging issue in the future. Inaasahan ng MIAA na maisasapinal na ng mga airline company ang kanilang plano sa Biyernes para sa May 17 airspace shutdown para agad na maabisuhan at makapagplano na ang mga maapektuhang pasahero. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ng MIAA na may mga hindi makakatanggap ng abiso kaya nakahandaan nila sila na umasiste sa mga pasahero na maagang darating sa paliparan.
Ngayong araw, nagkaroon na ng maintenance ang CAAP kung saan inayos ang Automatic Voltage Regulator o AVR ng CNS ATM system. 3:27 ng umaga natapos ang maintenance work na mas maaga sa schedule nito na alas 2 hanggang alas 4 ng umaga. Ayon sa MIAA, hindi naman naapektuhan ang flight operations ngayong araw. Samantala, kumpiyansa naman ang itinalagang officer in charge ng MIAA na si Senior Assistant General Manager Brian Co na hindi magiging balakid sa kanilang operasyon ang pagpapalit ng liderato. Ito'y matapos patawan ng preventive suspension ng Ombudsman si General Manager Cesar Chong dahil sa reklamong grave abuse of authority matapos ang ginawang reassignment sa mahigit 200 MIAA employees. They will continue and we don't see any challenge as far as we complete all of the tasks that are mandated to us. The transition will be seamless, I think. Sa isang pahayag, sinabi ni Chong na kumpiyansa siyang malilinis ang kanyang pangalan kapag naihayag na niya ang kanyang panig. Giit ni Chong, maraming pagsubok ang kinahaharap ngayon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA at sinimulan na nila ang ilang programa para mapabuti ang serbisyo sa mga pasahero. Dagdag nito, bumuti ang finances ng MIAA kahit na wala umano itong subsidiya mula sa gobyerno sa ilalim ng kanyang maikling pamumuno. Marami ring critical na issue ang dapat matugunan ngayon sa MIAA pero tututukan muna niya ang legal issue na kanyang kinakaharap. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang educational assistance na maibibigay sa mga Muslim student na kabilang sa inirepatriate ng pamahalaan na apektado ng kaguluhan sa Sudan. Ayon sa DSWD, sa ngayon ay maaaring ma-avail ng mga ito ang 10,000 cash assistance sa ilalim ng Assistance for Individuals on Crisis Situation o AICS program. Ito ang balita ni Janice Inhente. Yung plano ng mga kasamahan ko, stay Philippine muna. Malungkot man na hindi natapos ni Norhad Ananaid Langiles ang kanyang pag-aaral sa Sudan. Masaya na rin ito na nakauwi na siya ng Pilipinas makalipas ang higit 1 linggo na pagtitiis matapos maipit sa matinding gulo doon. Aniya, malapit na sana siyang graduate sa International University of Africa sa Sudan pero naudlot dahil kailangan na nilang lumikas at iligtas ang kanilang mga sarili. Nag-aalala si Norhad kung makakabalik pa siya sa kanyang pag-aaral pero hiling nila sa pamahalaan na sana ay matulungan sila na makapagtapos. Napasok sana ako ng masteral, hindi ko natapos dahil after Ramadan sana, ang promise sa amin ng university is mag-exam kami, final exam ng second semester. Pero yun, hindi pa umabot ng natapos yung Ramadan, is nagkaputo ka na. Isa lang si Norhad sa higit 40 Filipino Muslim students mula sa Sudan na apektado ang pag-aaral dahil sa bakbakan doon. Ngayong araw nakauwi na ito ng Pilipinas kasama ang 18 pa na displaced Filipino students. Sinalubong sila ng mga tauhan ng Department of Foreign Affairs, OWA at Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez, pinag-aaralan na ng kagawaran ang maaaring ipagkaloob na educational assistance sa mga Pilipinong estudyante na apektado ng gulo sa Sudan. Pero sa ngayon ay maaari nang makatanggap ang mga ito ng 10,000 pesos cash aid sa ilalim ng Assistance for Individuals in Crisis Situation ng DSWD. Pag-aaralan po natin kung yung ating pong educational assistance ay maaari din po nating ibigay sa kanila. But then ito nga pong educational assistance natin, it's not like a scholarship program. Ito po ay one-time na assistance po na binibigay natin on a certain school year. May mga bracket po ito hanggang maximum na 10,000 po para po dun sa ating mga college student na, and I believe sila po ay nasa tertiary education po dun. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople, bukod sa DSWD, nakikipag-ugnayan na rin sila sa National Commission on Muslim Filipinos para sa reintegration program na ipagkakaloob sa mga Muslim students. We are working closely with the National Commission on Muslim Filipinos and the Department of Social Welfare and Development as part of the Salubong and Reintegration Program. Sa ngayon, nasa 49 na Muslim students mula sa Sudan ang nai-repatriate na ng pamahalaan, habang inaasahang bukas o sa Biyernes ay dadating pa ang ilan sa mga ito.
Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents, ihahatid ni Ann Gonzalez mula sa Vietnam. Ann? Yes, Ann, bago mo muna ihatid ang mga balita sa labas ng Pilipinas, kukumustahin lang kita kasi November 2017 nang magkaroon tayo ng pagkakataon na magpunta sa Danang para i-cover yung pagbisita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Danang para sa APEC Summit. Kumusta na ba ang sitwasyon dyan ngayon sa Vietnam? Alam natin na hindi na masyadong nababalita ang COVID-19 situation, pero kung unti-unting tumataas ang COVID-19 cases dito sa Pilipinas, gayon din sa mga kalapit bansa katulad ng Singapore, Malaysia, Taiwan, at dyan sa Vietnam ay may pagtaas din ng COVID-19 cases. Pero paano ba yan tinutugunan ng pamahalaan? Yes, Rosalie. Vietnam, tama kang sinabi ko, tumataas paunti-unti ang COVID cases sa Vietnam. At ganun pa rin naman yung sinasabi ng government, mga paalala ng government dito na patuloy ang pagsusuot ng mask at mag-disinfect ng kamay. Palagi, lalo kapag nasa labas tayo. So, wala pa namang specific na parang drastic measure na ibinibigay ang Vietnam. Ganun pa rin kagaya ng natin, yung mga regular na mga paalala. Ann, isa sa mga hindi ko makakalimutan nung pumunta ako dyan, yung Vietnamese soup dish na po. Kung interesado akong magpunta, for example, dyan sa Vietnam, mahigpit pa rin ba ang travel restrictions? Naku, Rosalie, napakaluwag ng travel. Kagaya nga niyan, itong January, April na sa Vietnam, 3.7 million na. At ngayong April nga lang, na pumasok dito sa Vietnam. Gawa ng maluwag sa Vietnam. Kumbaga, free to open na siya. Fully open na po dito. Ann, may mga kakilala tayong mga kababayan natin nung panahon ng pandemic napilitan na bumalik dito sa Pilipinas dahil nawalan sila ng hanap buhay. Ibig bang sabihin dahil sa pagluluwag ng travel restrictions, marami na rin sa ating mga kababayan ang nakakabalik dyan muli para makapaghanap buhay? Yes, tama ka dyan, Rosalie. Marami na mga walang trabaho ang nagkaroon na muli ng trabaho. Kaya nga yung ibang nakapagpat, paunti-unti na rin bumabalik dito sa Vietnam. Alright, Ann, sige, ihatid mo na ang mga balita ng ating mga global correspondents. Magpapadala ang Estados Unidos ng 1,500 sundalo sa Mexico border. Tutulong ang mga ito sa administrative duties habang pinaghahandaan ng administration ang pagtatapos ng Title 42 border restriction. Ito ang balita ni Sunny Pos. I-deploy ng administrasyon ni US President Joe Biden ang karagdagang 1,500 sundalo sa US-Mexico border. Ito ay habang naghahanda ang bansa sa pagtatapos ng pandemic-era restrictions sa loob ng buwang ito. Sa isang pahayag araw ng Martes, May 2, inaprubahan ng Pentagon ang request ng Department of Homeland Security o DHS na magpadala ng karagdagang military personnel sa border sa loob ng 90 araw. Posibleng sa May 10 dumating na ang service members sa US-Mexico border. Magsasagawa ng non-law enforcement duties ang mga tropa ng militar tulad ng data entry at warehouse support. Tutugon ang bagong deployment ng mga tauhan ng militar sa inaasahang pagtindi ng migration sa southwest US border. Ginawa ang hakbang sa gitna ng concern na magre-resulta sa pagdagsa ng asylum seekers sa US-Mexico border sa pagtatapos ng Title 42, isang pulisiyang ipinatupad ni dating Pangulong Donald Trump noong March 2020. Sa pamamagitan ng Title 42, nakatakdang mapaso sa May 11, pinapayagan ang US authorities na agad na itaboy ang karamihan ng migrants at refugees na dumarating na hindi kinakailangang i-assess ang kanilang asylum claims. Ang pulisiyang ito, umani naman ng pagkondena mula sa rights groups. Sanicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Isang lalaking pinaghihinala ang pumaslang ng 5 niyang kapitbahay malapit sa Houston, Texas, USA noong Biyernes, April 28, ang nahuli na ng mga otoridad. Arestado sa isang bahay sa Cotton Shoe, Texas, si Francisco Oropesa, 38 taong gulang, matapos makatanggap ng tip ang Federal Bureau of Investigation o ng Federal Bureau of Investigation. Inaakusahan itong namaril ng kanyang mga kapitbahay matapos na magkaroon ng pagtatalo tungkol sa kanyang practice shooting gamit ang AR-15 semi-automatic rifle. Taga-Honduras ang lahat ng mga biktima, kabilang ang 9 taong gulang na bata. Nahaharap ang suspect sa 5 counts ng murder. Plano ng White House na pulungin ang top executives ng Google, Microsoft, OpenAI at Anthropic araw ng Huwebes, May 4. Ito ay upang talakayin ang tagumpay sa hinaharap, gayon din ang panganib ng Artificial Intelligence o AI. Batay sa ulat, makikipag-usap si Vice President Kamala Harris at iba pang US administration officials sa tech firms kaugnay ng mga pamamaraan kung papaano matitiyak na makikinabang ang mga consumer sa AI. Ito ay habang ginagarantiya ang proteksyon mula sa anumang posibleng peligro nito. Inaasahan din ni US President Joe Biden sa tech companies na ligtas ang mga produkto ng mga ito bago ilabas sa publiko. Iginiit ng United Nations na mananatili pa rin ito sa Afghanistan. Subalit babala naman ni UN Secretary General Antonio Guterres na uubos na ang pondo para sa ayuda. Ito ang balita ni Early Briones. Kahit na may restriktong ipinatutupad ang Taliban laban sa female staff, mananatili pa rin sa bansa ang United Nations. Ito ay upang makapaghatid ng tulong sa milyong-milyong nangangailangan na Afghans. Gayunman, babala ni UN Secretary General Antonio Guterres na uubos na ang pondo para sa ayuda. Ginawa nito ang pahayag pagkatapos ng pagpupulong sa Special Envoys ng mahigit 20 bansa sa Doha, Qatar. Ang pag-uusap-usap ay upang talakayin ng Common International Approach sa Afghanistan. Nagbabala rin ito sa kakulangan ng financial pledges para sa Afghanistan ngayong taon. Anya, mahigit lang sa 6% ng kinakailangan ang napondohan. Malayo ito sa $4.6 billion na nire-request ng bansang karamihan ng mga mamamayan ay namumuhay sa kahirapan. Batay din sa UN Chief, tumitindi ang concern sa stability ng bansa. Samantala, huling iginiit ni Guterres na labag sa karapatang pantao ang ban ng Taliban sa female Afghan UN staff. Subalit binigyang diin ni Hina Rabbani Kar, Minister ng State for Foreign Affairs ng Pakistan, hindi praktikal na paraan para sa mga bansa ang pagbabanta o mas lalong pang-isolate sa Taliban authorities. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Vietnam, Ann Gonzalez, magandang gabi. Balita muli sa loob ng bansa, papalitan na ng bagong gusali ang nasunog na retail market sa lungsod ng Maynila. Uunahin naman ng pamahalang lungsod na mabigyan ng ayuda ang mga apektadong vendor. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Bubuwagin po ng buo. Hindi na ho ito makakayanan ng rehabilitation eh. Tuluyan ng bubuwagin ang retail market sa lungsod ng Maynila matapos masunog noong Biyernes ng gabi. Ayon sa pamahalaang lungsod ng Maynila, kailangan na magtayo ng bagong gusali dahil sa iniwang pinsala ng sunog. Nasa 6,000 square meters ang sakop ng retail market at posibleng umabot pa ito sa 1 ektarya, kaya matatagalan ang konstruksyon nito. Sabi ni Manila City Mayor Hani Lacuna, magkakaroon ng pansamantalang pwesto ang mga nasunugan sa Kalye Herbosa para makapaghanap buhay. Anya, walang sisingiling bayad sa pwesto mula sa mga apektadong vendor. Nakiusap lang ang alkalde sa mga vendor na sumunod sa ipapataw na regulasyon ng lokal na pamahalaan upang hindi naman magambala ang mga establishmento sa paligid ng retail market. Aabot sa 600 ang pumipwesto para magtinda sa retail market, ngunit nasa 491 lamang ang lehitimong stallholders base sa dokumento ng Manila LGU. Sa loob naman ng retail market, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga individual habang wala pa ang clearance mula sa City Engineering Office.
Ayon sa Manila Police District Station Commander na nakasasakop sa lugar, marami pang gamit sa loob ng pamilihan ang posibleng mahulog at gumuho. Binabantayan din nila ang lugar dahil may ilang magnanakaw na pumapasok sa loob ng pamilihan. Nagpalagay ng 24/7 na kapulisan. So meron tayong 8-man team na naka-dispatch dito 24/7. Ito ang bahagi ng Pretil Market na tinupok ng apoy. At dito naman sa gilid kung saan malapit sa mga marurupok na konkreto, pansamantalang nagtitinda ang mga nasunugan. Kaya daing ng mga apektado ang ayuda para magkaroon sila ng puhunan. Wala pa po. Kahit nung masunog na wala pa kami ni isang tinapay, wala pa nagbibigay sa amin. Ang puhunan po namin sagad. Abong-abo na po ang Pretil Market. Wala na pong natira sa amin kundi abo. Naubos po ang aming puhunan lahat po. Kaya umapila po kami sa ating presidente na sana po ay matulungan kami. Tugon ng alkalde na isinasaayos pa ng lungsod ang pamimigay ng ayuda sa mga apektadong vendor at stall owners. 5,000 ang nakasaad sa batas na tulong pinansyal para sa mga apektado ng sunog, ngunit nais ng alkalde na dagdagan ito. Yung financial assistance po, inaayos po ng MDSW through the Capital Assistance Program po natin. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Manila Fire Station sa pinagmulan ng sunog sa Pretil Market. Nilinaw din ng pamahalaang lungsod ng Maynila na hindi isa sa pribado ang konstruksyon sa pamilihan. Nasasakupan ito ng lokal na pamahalaan kung kaya't mananatiling public property ang naturang lugar. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahang tatalakayin sa Senado ang panukalang batas para dagdagan ng 150 pesos ang minimum wage sa Pilipinas. Ayon sa Department of Labor and Employment, bukas sila sa pagpapatupad ng aumento sa sahod. Ngunit dapat anyang matiyak na balanse ito upang hindi masyadong mahirapan ang ilang negosyante, lalo na ang mga micro, small at medium enterprises. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. They should be able to listen also doon sa side ng employers at ng workers para medyo mabalansin natin ang mga legislation. Magaganda po ang hangarin ng mga pinopropose na panukalang batas. Kailangan lang po tignan ang kaangkupan. Bukod sa kapakanan ng mga manggagawa, dapat din isaalang-alang sa pagpapatupad ng dagdag sahod ang kapakanan ng mga micro, small at medium enterprises. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, dapat balansehin ang pagtaas ng sahod upang makayanan ito ng mga employer. Ilang panukalang batas ang nakabinbin sa Kongreso, kasama na ang hiling na itaas sa 750 pesos ang arawang sahod sa buong bansa at ang Senate Bill number 2002 na layong taasan ng 150 pesos ang kasalukuyang minimum wage. Binagyan din naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na dapat nang magpatupad ng aumento sa sahod. Ayon kay Senator Zubiri, posibleng mas dumami pa ang mga kababayan nating mangingibang bansa kung hindi pa rin tataasan ang sweldo ng mga manggagawa. Mauuwian na ito sa kakulangan ng mga skilled workers sa bansa na siya namang makakaapekto sa ekonomiya. Mawawala na yung mga call center agents, mawawala na yung mga nurses, mawawala na yung mga doktor. Kanina binanggit nyo about nurses. Marami sila uma-abroad na. We cannot compete, unfortunately. Samantala, pag-aaralan din ng mga senador ang pagtaas ng sweldo ng mga middle-income workers upang mas mahikayat pa ang mga ito na manatili na lamang sa bansa. Iginiit naman ni Zubiri na mayroong kakayahan ang mga malalaking kumpanya na magbigay ng mas mataas na sahod. Dagdag pa nito, may mga naipasa ng batas na pumapabor sa mga negosyante gaya ng Train Law at Create Law kung saan ibinaba ang buwis na dapat bayaran. A company earns, guys, billions a year. Can they not afford to make that little drop in the bucket sacrifice for their workers? Diba? First of all, if you have 1,000 employees, I don't think you're making only 10 million a year. They can afford. Ang pag-iusap naman namin po sa kanila, share naman po natin ito sa ating mga manggagawa. Inaasahang tatalakayin ang panukalang aumento sa sahod sa May 10 kung saan imbitado rin sa pagdinig si Labor Secretary Laguesma. Umaasa naman si Senator Zubiri na maaaprubahan ang panukala bago mag-session break.
Sinabi rin nito na suportado ng iba pang mambabatas ang aumento sa sahod kaya't umaasa ito sa agarang pag-aaproba ng panukalang batas. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Sugar Regulatory Administration na may sapat na supply ng asukal sa bansa. Pinag-iisipan din ng ahensya kung paano mapapababa ang presyo ng asukal. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Total refine po natin nakakagulat is 132%. So lampas po sa doble. So wala na po yung question na sinasabi po ng ibang malalaking users or whatever na may shortage. Sa puting asukal pa lang ay mahigit na sa 385,000 metric tons ang mayroon sa bansa. Nasa 37% ang itinaas sa lokal na produksyon kaya tumaas din ng 19% ang raw sugar o pulang asukal. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, nakadagdag sa supply ang mga imported na asukal. Ayon kay SRA Administrator Pablo Ascona, nasa 116,000 metric tons na ang pinayagang ilabas sa merkado at may epekto na ito sa presyo. Pagka-anunsyo pa lang anya na aangkat ang Pilipinas ng asukal noong Pebrero, ay bumaba na agad sa 60 pesos kada kilo mula sa 70 pesos ang presyo ng asukal sa level ng mga magsasaka. Pag kinausap mo kasi yung retailer, ang dami naman nilang rason na mataas daw yung iba because of their puhunan, quality, kung ano-ano yan. But at least sa ngayon po, makikita na natin yung 85. Kamakailan ay napabalita na may 136 pesos kada kilo na asukal sa supermarket. Ayon kay Ascona, isang supermarket lang naman ang may tinda nito at mula pa noong nakaraang taon ay ganito na ang kanilang presyo. Nakahanda naman silang makipagtulungan kung may magsusulong man na imbestigahan kung bakit may ganito kataas na presyo. Open naman po kami, like ako sa SRA, I would be very happy po if the agencies involved will take a look at that store. Kami naman po sa SRA, we are very willing naman po to share the information. Isinusulong naman ng Sugar Regulatory Administration ang paglalagay ng suggested retail price sa puting asukal sa halagang 85 pesos kada kilo. Magbebenta rin ito ng mga nakumpiskang asukal sa Kadiwa Store sa halagang 70 pesos kada kilo. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa 7 lungsod na unang inanunsyo na kasama sa pilot implementation ng single ticketing system sa Metro Manila, 2 sa mga ito ang hindi natuloy na makasama matapos na humingi ng extension para sa information dissemination at training sa local traffic law enforcers. Sa Biyernes, nakatakdang muling magpulong ang Metro Manila Council upang pag-usapan ang initial assessment ng bagong polisiya. Ito ang balita ni Dante Amento. Magpipresent yung mga traffic heads ng 5 syudad na aking binanggit para ibigay yung feedback nila dito sa single ticketing system. Imbes na 7 lungsod, 5 syudad lamang sa Metro Manila ang nakasabay kahapon sa pilot implementation ng single ticketing system. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, tanging ang Caloocan, Valenzuela, Parañaque, San Juan at Quezon City ang natuloy kahapon. Paliwanag ni MMDA Chairman Romando Artes, humiling ng extension ang lungsod ng Maynila dahil may inaayos pa sa kanilang ordinansa na hinihingi ng Land Transportation Office. Habang ang Muntinlupa City naman, kailangan pa ng dagdag panahon para sa information dissemination at training ng kanilang mga traffic law enforcer. Sa Biyernes, May 5, muling magpupulong ang Metro Manila Council para pag-usapan ang assessment at mga nakitang problema sa implementasyon ng single ticketing system. Aminado ang MMDA na hindi kaagad magiging perpekto ang sistema. Para makita natin kung ano yung mga adjustments na dapat gawin, kung may mga kailangan baguhin, para maging seamless yung implementation, yung full implementation doon sa iba pang mga syudad na natitira na hindi pa nakakapag-launch. Ayon sa MMDA, ang ginagawang pilot implementation ng single ticketing system ay bilang paghahanda na rin sa full implementation ito na target maipatupad sa 3rd quarter ngayong taon. Pangunahing layunin ng bagong pulisiya na gawing magkakapareho ang umiiral na batas trapiko sa Metro Manila at maiwasan na ang kalituhan sa mga motorista.
Samantala, mamamahagi ang MMDA ng 30 units ng handheld devices o digital ticketing devices na magagamit ng mga traffic law enforcer. Sa pamamagitan nito ay mas mabilis na ang proseso ng gagawing pagpapataw at pagbabayad ng penalty ng isang traffic violator. May partnership na ang MMDA sa iba't ibang online digital banking para sa mas mabilis na proseso ng pagbabayad ng multa. Sa ngayon, San Juan pa lang ang merong digital ticketing device. Pero tayo ay magpo-provide sa mga 17 LGUs. In fact, nandito na yung ating device. Kailangan lamang pong i-customize ito dahil alam naman natin na merong kanya-kanyang iba pang violations yung mga syudad. So, kailangan lang integrate dito sa ating sistema. Muli namang nilinaw ng MMC na hindi mabibigyan ng discount sa penalty ang mga senior citizen at persons with disability na magkakaroon ng traffic violation. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sugatan ang 4 na pasahero ng MRT-3 matapos umanong mag-activate ang automatic brake feature ng isa sa kanilang mga tren. Base sa report ng management, nangyari ang insidente pasado alas 9 kaninang umaga habang approaching ang tren sa Mayboni Avenue Station. Dahil sa biglang paghinto ng tren, nagtamo ng sugat ang ilang pasahero na agad ding nilapatan ng first aid treatment. Humingi naman ng paumanhin at pangunawa sa mga pasahero ang management ng MRT dahil sa insidente. Tuloy-tuloy ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan para maibsan ang posibleng maging epekto ng El Nino, lalo na sa agrikultura sa bansa. Bukod sa mga pananim ay posible ring maapektuhan ang produksyon ng isda. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nandito na po tayo sa El Nino Alert. Ang aming pong mga opisina, lalo na po ang ating mga regional offices ay nakahanda na po, no? Sapat na supply ng tubig ang pangunahing kakaharaping problema ng Department of Agriculture sa pag-iral ng El Nino. Base sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng sa Oktubre pa lang ay nasa 46 na lalawigan sa Luzon, Western at Eastern Visayas at Caraga Region ang makararanas ng mas mababang dami ng ulan. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng DA kung gaano kalaki ang posibleng mabawas sa produksyon. Pero noong 2019 weak El Nino, sa palay at mais pa lang ay umabot na sa 10.7 billion pesos ang naging pinsala. Ayon sa Pag-asa, posible pang umabot sa moderate El Nino ang umiral na tatawid pa sa unang bahagi ng 2024 ang epekto. Paiigtingin nila ang paggamit ng tama sa supply ng tubig kasama na ang pagkukumpuni sa mga pasilidad sa irigasyon. Humingi na rin sila ng 18 milyong pisong pondo para sa isasagawang cloud seeding operation. Ibig sabihin, dun sa mga areas na talagang kukulan, doon tayo makikipag-coordinate ngayon, whether magka-cloud seeding tayo, whether yung water management through NIA and Irrigators Association, or doon tayo magbibigay ng tulong doon sa pumping irrigation. Pagkatapos ng May 10, ay pansamantalang puputulin muna ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig para sa mga sakahang umaasa sa Angat Dam. Patapos na kasi ang anihan at sa Hunyo pa muling magtatanim ang mga magsasaka. Ang tinitingnan din naman natin dito, hindi lang po yung kakailang gagamitin nila sa next cropping season, no? Yung pong pagkatapos ng taon, tsaka yung early next year na ayon naman po sa mga projection. Baka doon po natin maramdaman yung kasagsagan ng El Nino na gusto sana natin, nakahanda tayo, particular po yung mga reservoir natin or mga dams. Ayon naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, may positibong epekto ang El Nino sa supply ng isda dahil mas marami ang nahuli sa karagatan gaya ng mga tuna at galunggong. Pero maaari namang makaapekto sa aquaculture o mga isdang inaalagaan sa mga fish pond gaya ng tilapia at bangus. Kapag kaunti ang tubig ay posibleng magkaroon ng mga insidente ng fish kill dahil sa kakulangan ng oxygen. Ang sinasabi natin, maiiwasan natin ang losses kung gagawin natin yung mga measures na kailangan gawin para ma-address yung sitwasyon. Magdadagdag din ng mga water sampling station ng BIFAR dahil dumadami ang mga lugar na nagkakaroon ng red tide kapag mainit ang panahon. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po mga kasangbahay. Nagbabala na po ang pag-asa sa El Nino pero ano bang nangyayari kapag may El Nino? Ang El Nino po ay isang natural climate pattern na nagaganap po sa mga bansa sa Equatorial Pacific Ocean gaya po ng Pilipinas. Inilalarawan ito bilang pag-init sa sea surface na nakakaapekto ng malaki sa isang partikular na lugar. Narito ang ilan sa mga epekto ng El Nino. Ang isa po, pagbabago sa global weather patterns. Hindi lang po ito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Example po ay pwede ito magdulot ng tagtuyot sa Australia at ibang parts ng Southeast Asia. Habang heavy rainfall naman sa South America at mas mainit na panahon sa North America. Isa pa ay ang ocean currents. Pwedeng makasagabal ang El Nino sa ocean currents na pwedeng makaapekto sa populasyon ng isda at makaapekto sa marine ecosystem. Isa pa, epekto sa agrikultura. Lubhang naapektuhan ng mga pananim at pwedeng mauwi sa kakulangan ng supply ng pagkain. Isa pa po, epekto sa ekonomiya. Alam niyo ba na pati presyo ng mga bilihin pwede pong maapektuhan ng El Nino? At ang dapat bantayan ay ang natural disasters. Dahil nakakaapekto ang El Nino sa panahon, pwede itong magdulot ng malalakas na bagyo, pagbaha at landslides. Kaya maghanda po tayo para makapag-ingat. Sana may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na isang PA-31350 aircraft ang sumadsad sa Palanan Airport sa Isabela kaninang alas 10 ng umaga. Ayon sa CAAP, ligtas at nasa maayos ng kalagayan ng 9 na pasahero nito at agad na isinagawa ang post-incident protocols. Agad ring inalis sa runway ang nasabing aircraft at balik na sa normal na operasyon ang Palanan Airport bandang alas 11:23 kaninang umaga. Nag-deploy na rin ng investigador mula sa Aircraft Investigation and Inquiry Board sa lugar para i-assess ang sitwasyon at extraction ng sumadsad na eroplano. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng CAAP sa airport operator para sa investigation at resolution ng nasabing insidente. Nakatakdang ilunsad ang BIDA program ngayong darating na Sabado sa Zamboanga Peninsula. Nagpaabot naman ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Lopez Haina sa mga residenteng biktima ng sunog sa Barangay Macalibre Alto, Misamis Occidental. At sa Catanduanes, cash payout naman ang ipinarating na tulong ng Department of Labor and Employment para sa 444 beneficiaries ng TUPAD program sa probinsya. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sa Zamboanga Peninsula, nakatakdang ilunsad ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o VIDA program ngayong darating na Sabado, May 6 sa Zamboanga Peninsula. Ayon kay DILG Zamboanga City Director Gina Jean Banyuuy, mas mapapaigting nito ang kampanya laban sa iligal na droga. Ang BIDA programa ay isang formation program ng pamahalaan upang ilayo ang publiko sa iligal na gawain at sa iligal na droga. Sa Misamis Occidental, namahagi ang lokal na pamahalaan ng Lopez Haina ng tag 10,000 piso kasama na ang mga supplies para sa mga taga-barangay Macalibre Alto. Bilang panimula ito ng kanilang muling pagbangon at makapagpapatayo ng kanilang matitirhan matapos masunog ang nasa 12 bahay nitong April 30. Pansamantalang nasa barangay Macalibre covered court ngayon ang mga apektadong residente. At sa Catanduanes, umabot sa 444 beneficiaries ang tumanggap ng ayuda mula sa TUPAD program ng DOLE sa Catanduanes. Layo nito na makadugtong ang tulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Biraknon, kaya nagbigay din ng katiyakan ang mga opisyal para sa tuloy-tuloy na implementasyon ng programa.
Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, kasi marami tayong oras para magbasa. Saan na natin? Sa aberya, hinggil sa NAIA. Sabi po ni Francisco Noel de Torres, marami pong aberya sa paliparan now. Noong una, sa dagat. Ngayon, himpapawid. Sunod, tren at bus naman. Sana wag naman magka-aberya. Ano po? Ito naman, hinggil naman sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Estados Unidos at pagtatayo ng Moderna facility sa Pilipinas. Isa sa mga suki natin, si Melski. Anya, sa wakas, matutuloy na rin ang vaccine manufacturing sa Pilipinas gamit ang Moderna at maglilikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Yun. Ito naman, sabi naman po doon sa PBBM sa USA, kumpanyang, ano to? Teka lang, pakitulungan mo, Rosalie. Oo nga. Kumpanya na may kaugnayan sa Ultra Safe Nuclear Corporation. Yun, nagpahayag ng interes ng dahilan sa Pilipinas ang clean at reliable nuclear energy. Sabi po ni Joey Gregorio, sana matuloy yung sa electricity. Ayan. Ito naman, mainit na usapin magmula nung araw ng Lunes, May 1, Labor Day. Umento sa sahod. Ayon po kay Jovan Cabs, i-push nyo yan. Dagdag sahod, pinangako nyo yan noong nagkampanya kayong mga senador. Nasa kanila ng bola. Ayan. Sabi naman po ni Odi Hasa, kung hindi kayang magtaas ng sahod, dapat gawan na lang ng paraan. Mapababa ang lahat ng presyo po ng bilihin. Sabi. Yan, karamihan po sa mga nag-comment sa ating live newscast ay ang ating mga regular na kauserong Pinoy. Salamat po dahil consistent po kayo. Mahalaga kasi yung consistency sa lahat ng bagay, Rosalie. Hindi bumibitaw yung ating mga tanda mo yan, mahalaga ang consistency sa lahat ng bagay. Yan, katulad ng ating mga kauserong Pinoy na hindi tayo binibitawan. Tama, Jude. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating mga kausiserong Pinoy. At syempre, isa-shoutout po natin yung mga bago sa ating mga paningin na viewer. Hello po sa inyo at happy watching kina Joey Gregorio at The Photography. Kaya din po ni Imelda Balabat, si Kuya Dicer. Yan. At advokasya po natin ang maghatid ng serbisyo publiko. Kaya kaisan niyo po ang UNTV News and Rescue ngayong World Press Freedom Day. Ipinagdiriwang po ang World Press Freedom Day tuwing May 3 upang magbigay awareness o kamalayan sa publiko tungkol sa kahalagahan ng malayang pamamahayag. Yun. At syempre, kaakibat po nito ang pagtatanggol sa mga karapatan ng mga mamamahayag at ang pagsuporta sa mga nasa media industry. Saludo po kami sa lahat ng sakripisyo ng mga mamamahayag sa buong mundo. Happy World Press Freedom Day! Yan. Rosalie. Anayahan mo na sila. Hindi po namin kayo makakalimutang i-remind mga kasangbahay kung meron po kayong mga istorya na nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook account at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang mga news program ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 26 at 21 na nagsasabi kung paano ang mga uling sa mga baga at ang kahoy sa apoy. Gayon ang taong madaldal na nagpapaningas ng pagkakaalit. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.